FM with DJ Chinny. Dear Max FM, ito na po ang second part ng story ko. At sorry naman if binitin ko kayo sa unang yugto ng kwento ko. But allow me first to say thank you. Thank you for listening to my story. And by the way, ako ulit ito, si Shy with double Y. As I've mentioned about Nika, my best friend for 3 to 4 years. Tuluyan na ngang nasira ang aming friendship. Ang motto namin na kahit diablo ay walang makakasira ng friendship namin, nasira na. Sirang-sira na. Dahil lang sa selos at inggit. Simula nung dumating si Rod, ang anak ng aming landlady, wala nang bukang bibig si Nika kundi ang gagawin niya ang lahat. Mapansin lang siya ni Rod. Gagawin niya ang lahat, mapapasa kanya lang si Rod. Sabi ko pa, paano if di kanya magugustuhan? Sabi niya, ako nang bahala sa diskarte ko. Basta support mo na lang ako, sis. Sabi niya pa. Ako naman hindi mapakali. Naisip ko din lagi si Rod. Aaminin ko, gusto ko din siya. At hindi na siya naaalis sa isipan ko. At kahit sa pagtulog, napapanaginipan ko pa din siya. Pero hindi ko sinasabi kay Nika. Kasi alam kong gustong-gusto niya si Rod. Lumipas ang isang linggo. Kumakain ako sa open kitchen ng boarding house namin. Kitang-kita ang buong compound. Nakita ko si Nika, papasok na ng gate. Akala ko, didiretso siya sa kitchen kasi nakita na niya ako. Ganun naman talaga siya, pag nakita niya ako, susugod agad yan. Pero hindi pala. Dumiretso siya sa balcony ng house ng landlady namin. Sabay katok sa door nito. Nang bumukas, si Rod ang lumabas. Kitang-kita ko ang gigil at excitement ni Nika. As in super nagpapa-charming. Natatawa nga ako sa actions at expressions niya. Kasi pa-bebe, ika nga. Knowing her very well as my best friend. While eating, nakamasid lang ako sa kanila. Parang may tinatanong si Nika kay Rod. Sabi ko, ayan na, nag-uumpisa na si Nika. Gagawin niya ang lahat. Until nakita kong iniabot ni Nika ang kamay niya kay Rod for a handshake. Sabi ko, ayun na, tumidiskarte na nga siya. Natapos na lang akong kumain, andun pa rin si Nika. Napasarap na ata ang usapan nila. Ako naman, tumayo na at nagugas ng kinainan ko. Napansin kong tinuro ako ni Nika. At parang sinasabi niyang ako ang best friend niya. Si Rod naman tumingin sa direksyon ko. Napatitig din ako sa kanya at ngumiti. Then, biglang tumawa si Nika para kunin ang atensyon ni Rod. To make the story short, ang tagal bago pa nakapasok ng room namin si Nika. At pagpasok pala niya, hindi alam ang gagawin na parang eng-eng lang. Pinipigilan ng sigaw at kilig. Sabi niya pa, sis, grabe na to. Hindi ko na mapipigilan ang tibok ng puso ko. Dire-diretsong pagkukwento niya. Ako naman, blank ang expression ko. Hindi ko alam kung bakit. Dati-rati naman, kinikilig din ako pag kumukwento siya about sa mga crush niya. Pero this time, blanco ako. Aaminin kong parang hindi ako natutuwa sa mga kwento niya about sa usapan nila ni Rod. So nagkunwari akong nakatulog na. And then siya panay pa din, OMG, OMG. Kinikilig to the bones. After few days, nagkasalubong kami ni Rod sa my gate. Siya ang unang nag-hello.
Nagulat ako at alam niya ang name ko. Hello, Shy. Then bigla niyang sinabing na-mention daw ako ni Nika na ako ang best friend niya. Ayun na nga, sabi ko na nga ba. Tama ako last time nung tinuro ako ni Nika at tumingin siya sa akin. And then aalis na sana ako matapos ako magsabing hello din. Nice meeting you na lang, Rod. Pasok na muna ako sa room. Pero sabi niya, ay grabe naman to. Ayaw akong kausapin. May pakesnabera pala. Sabi ko naman, hindi naman. Medyo nahihiya lang ako sa'yo. Pero si Rod na ang bumasag ng hiya ko nun. Nag-joke siya kasi ng corny at walay. Pero napatawa niya ako ng malakas. At doon na nag-umpisa kaming mag-usap. Nakaupo lang kami sa labas ng balcony nila. Dami niyang tanong. Kurso ko, edad ko, etc. etc. Ako naman isang tanong, isang sagot lang ako. Shy pa din ako. Nako-conscious. Baka kasi sabihin ng ibang boarders na lumalandi ako kay Rod. And true enough, DJ Chini. Yun ang una kong narinig pagpasok ko ng room. Hindi ang ibang boarders ang nagsabing lumalandi ako, kundi si Nika mismo. I thought nagjo-joke lang siya when she said na, ang landi mo naman siya eh. Natawa pa ako at sabi ko pa, hoy grabe ka sis, para nakipag-usap lang saglit si Rod eh. Pero nung tignan ko siya, iba ang facial expression niya. Nakakapasong titig na para akong kakagatin sa galit. Naisip ko, matagal siguro niya akong pinagmamasdan habang nakikipag-usap kay Rod. Pero sabi ko, hoy sis, seryoso ka? Tanong ko. Pero di ko sukat akalain. Bigla siyang sumigaw ng, sabihin mo gusto mo din siya, kaya naglalandi ka sa kanya. Sabihin mo gusto mong agawin siya sa akin kasi maiinggit ka kapag naging kami na. Kala ko ba iba type mo? I knew it. Pa-demure-demure ka pa. Nasa loob lang pala ang kulo mo. Ang daming nakarinig, Chin. Nung marinig ko yung mga salitang yon, nasampal ko siya. Super sakit isipin lang kasi na maririnig ko sa kanyang mga words na yon. Hindi porket mag-best friend kami, may right na siyang i-judge ako. Pero in few seconds, na-realize kong napalakas ata ang sampal ko kay Nika. Kaya agad akong nag-sorry sa kanya. Sorry sis. Nabigla lang ako. Sorry talaga sis. Nung hinawakan kong kamay niya, bigla niya din akong sinampal. At alam niyo kung anong nangyari. Dumugo ang ilong ko. Napatigil siya. Pero umismid lang. Sarcastic pa at sinabihan akong, gaba na nimo kay bigaon ka. Oops, sorry for the term. Pero yun ang sinigaw niya sa mukha ko. Isang malaking realization ang nag-come up. Hindi ko pa pala kilala si Nika. Di pala sapat ang 3 to 4 years na friendship namin para makilala ko siya. First time kong nakita siyang ganun kagalit. Doon ko naisip na siguro nga abot langit ang gusto niya kay Rod. To the extent na kaya niya akong saktan at pagsalitaan ng mga ganung words. Hindi ko matanggap na sa isang simpleng pag-uusap na yon with Rod, na kahit wala namang mali siya, ay magiging dahilan pala ng pagkasira ng friendship namin. Gusto kong manghinayang sa aming pinagsamahan. Pero naisip kong, tama na rin siguro ang nangyari. It's a blessing in disguise. Dahil if di nangyari yon, hindi ko makikilala
ang isang tunay na Nika na pag magagalit pala at magsiselos ay wala palang sinasanto. Kahit best friend niya pa. And I realized I don't need a best friend like her. Hindi kasi ako ganun. Hindi rin naman ganun ang pagkakilala ko sa kanya. Pero lumabas ang true colors niya kapag feeling niya ay natitsreten siyang maagaw ang gusto niyang lalaki. Wala naman akong balak agawin. Kung anong kanya, kanya. I don't wanna judge her, but she just showed to me kung sino talaga siya. And to make the story short, pinatawag kami ng landlady namin. Kasi nakarating pala sa kanyang sampalan naming dalawa. Isinumbong ng ibang mga boarders na nakarinig at nakakita mismo sa amin. Worst is, gusto ng landlady naming magkabati kami. Pero ayaw niya talaga. Nagsabi pa siyang, lilipat na lang daw siya sa vacant room kaysa maging roommate niya pa ako. And then nag-walk out na siya. Naisip ko siguro if andun si Rod nakatingin, hindi siya ganun aasta. Or hindi siya ganun umasta. In short, nagligpit at lumipat na nga ng room si Nika. Ganun lang nagtapos ang pagiging mag-best friends namin. Ang babaw ng dahilan. Nagselos ng walang basehan at nonsense talaga. Besides, di naman siya or hindi naman niya syota si Rod para magselos. Ni hindi pa nga siya nililigawan ng tao. Ganun na siya kaselosa. What more if sila na? After a few days, nalaman ko na lang nililigawan na daw siya ni Rod. Sabi ng ibang boarders. Nakita din daw kasi nilang nag-abot ito ng bouquet sa kanya. And then the following day, nagbigay ng isang box ng Jayco. Ako naman, gusto ko mainggit sa kanya. Pero inggit na tama lang. Not to the point na mang-aagaw. Jackpot siya kung ganun, sabi ko. Deep in my heart, nagselos din ako. Sabi ko, gosh, gusto ko na din ata talaga si Rod. Pero nung magagawa ko, si Nika ang gusto niya. And then nag-flashback sa akin ang corny na joke niya nang nag-usap kami. And I don't know why, Chin. Why I'm feeling that way. Dapat ba akong mag-guilty na may gusto talaga ako kay Rod? At na-feel yun ni Nika sa akin? Kaya ganun na lang kagalit siya. At takot niyang baka maagaw ko si Rod sa kanya. Oo, na-guilty ako. Pero after days lang, nawala ang guilt feeling na yon. Napalitan ng sobrang pagkasuklam kay Nika. At kung bakit, malalaman nyo kung bakit napunta sa pagkasuklam. Ang guilt feeling na yon. Kwento ko na lang po sa third chapter at last part ng story ko. Medyo mahaba na kasi yung sulat ko. But I hope I'll hear some advices from you. Dapat ba akong mag-guilty? Dahil na-feel ko din gusto ko si Rod. Gayong nililigawan na siya ni Rod. Nililigawan na ni Rod ang best friend ko. Dapat ba akong manghinayang sa friendship namin? Dapat ba akong mag-sorry at ibalik ang pagkakaibigan namin? O kaya'y tuluyan ko na lang burahin ang pangalang Nika bilang my best friend? Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang ang inyong kamaks. Shy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt.
Dance like nobody is watching, and live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.